Ngayong araw na ito, bumagsak ang isa sa pinakalital na fighter ng Amerika. Hindi sa aksidente, hindi sa friendly fire, posibleng tinamaan sa loob ng kalangitan ng Iran, batay sa initial reports. At ngayon, isa sa dalawang crew, nawawala pa rin. Ang F-15E Strike Eagle ay isa sa pinaka-battle-tested na fighter sa kasaysayan ng Amerika. Over 50 years ng combat record, over 100 confirmed air-to-air kills, 0 losses sa dogfight. Pero ngayong araw, bumagsak siya. At ang tanong ng buong mundo ngayon, ano ang posibleng dahilan ng pagbagsak na ito? Noong April 3, 2026, sa madaling araw pa lang, nagsimulang mag-publish ang Iranian state media ng footage, wreckage ng isang mabigat na fighter jet nakahiga sa lupa ng Iran. Sinabi nila, F-35 ang bumagsak. Pero ang mga eksperto sa buong mundo, iba ang nakita nila, ang tail fins, ang fuselage, hindi stealth. Yon ay isang F-15E Strike Eagle. 2 miyembro ng crew ang nasa loob noong mangyari ito. Isa, ang pilot. Isa, ang weapon systems officer. Noong 9:12 in the morning, Eastern Time, kinumpirma ng US officials. Naligtas ang isa, recovered ng US Special Operations Forces. Ligtas! Naka-medical care na. Pero ang isa, nawawala pa rin. At ngayon, frantic na ang combat search and rescue mission ng Amerika sa loob ng Iran. Para sa rescue mission, ginamit ng Amerika ang HC-130J Combat King II, ang C-130 variant na espesyal para sa combat search and rescue. Kasama rin ang HHH-60W Jolly Green 2 rescue helicopters. Nakita sila ng mga tao, mababa ang lipad sa liwanag ng umaga. Ibig sabihin, agad kumilos ang Amerika bago makarating ang Iranian ground forces sa lokasyon ng crash. Bawat minuto, mahalaga. Ang F-15E na bumagsak ay galing sa 494th Fighter Squadron, kilala bilang ang Black Panthers. Sila ay eksperto sa nighttime deep strike operations. Ang gabi, yun ang kanilang tahanan. Ngunit sa gabing yun, may isang bagay sa Iran na mas handa kaysa sa kanila at hindi ito radar. Ang pinakamalaking tanong ngayon, ano ang posibleng dahilan ng pagbagsak? Ayon sa mga defense analyst, isa sa pangunahing pinaghihinalaan ang AD-08 Majid. Ngunit hanggang ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon kung ito nga ang tumama. Ito ang silent killer ng Iran. Hindi ito gumagamit ng radar para mag-track ng target. Hindi ito nagpapadala ng signal na mahahanap ng fighter jet. Gumagamit ito ng init ng thermal imaging para hanapin ang kanyang biktima. At ang F-15A, hindi niya ito mahahanap hanggang huli na. Ang AD-08 Majid ay isang short-range air defense system. Nakamount ito sa isang 4x4 Aras 2 tactical vehicle. Mukha itong basta pickup truck sa labas. Detection range up to 15 kilometers. Engagement range up to 8 kilometers. Altitude ceiling up to around 20,000 feet. Missile speed Mach 2. At ang pinakamatakot na parte, imaging infrared guidance. Walang radar signal. Tahimik. Silent. Ang F-15E ay may advanced na electronic warfare suite, ang EPAWSS, Eagle Passive Active Warning Survivability System. Pero ang EPAWSS ay dinisenyo para hanapin ang radar signals ng kaaway. Ang Majid, walang radar signal ang nagpapadala. Gumagamit ito ng thermal camera, electro-optical sensor. Kaya kung ito nga ang ginamit, posibleng nanatiling tahimik ang warning systems ng F-15E. Walang babala, walang alarm. Ang pilot, posibleng hindi niya alam na targetado na siya
hanggang makita na niya ang missile mismo. Ang F-15E ay may dalawang malaking F-100PW 229 engines. Sa gabi, ang init ng mga engine na yon liwanag para sa isang thermal sensor. Kahit walang afterburner, visible pa rin. At kung nag-afterburner pa para umalis sa target area, mas maliwanag pa ang kanyang thermal signature. Para sa isang IR-guided system tulad ng Majid, yun ang sapat para matrack ang target. At mula sa distance na 8 kilometers, walang oras para makatakas. Ang F-15E Strike Eagle ay kilala bilang mud mover, fighter na bumababa ng mababa para sa precision strikes. Sa Operation Epic Fury, ginagamit sila para sa precision targeting, mababang altitude, malapit sa target. Pero yun mismo ang ideal engagement zone ng ganitong uri ng sistema, below around 20,000 feet. Kaya ang taktika ng F-15E, ang lakas niya sa precision strike, naging kahinaan niya laban sa Majid. Hindi ito ang unang beses na naging usap-usapan ang ganitong sistema. Noong March 19, 2026, may mga ulat na nagsasabing isang F-35 ang posibleng napinsala ngunit hindi pa ito ganap na nakumpirma. Ang F-35, ang pinaka-advanced na stealth fighter sa mundo. Dinisenyo para maging invisible sa radar. Pero ang ganitong uri ng passive IR system, hindi umaasa sa radar. Ang init ng engine, yon ang hinahanap nito. Kung totoo ang ulat, nakaligtas ang pilot. Pero ang jet, mission kill. Wala na sa gera. Ang F-15 ay may pinakakilalang combat record sa kasaysayan ng aviation. Over 100 confirmed air-to-air kills. 0 losses sa dogfight. Pero ang record na yon, air-to-air yon. Jet versus jet. Walang enemy pilot ang nakababa ng F-15 sa dogfight. Hanggang ngayon, intact pa rin yon. Pero combat loss sa ground-to-air, yon ay iba. At ngayong araw, ang invincibility ng F-15E sa gera maaaring nagbago sa kalangitan ng Iran. Para maintindihan kung gaano kahalaga ito, kailangan nating bumalik ng maraming taon. Ang huling beses na may bumagsak na manned US aircraft sa enemy fire, yon ay noong 2003 during the Iraq War. Matagal nang bihira ang ganitong insidente sa modernong panahon. Hanggang ngayon, yon ang dahilan kung bakit ang buong mundo nakatingin sa Iran ngayon. Kung mapapatunayan ito, ang mensahe sa buong mundo ay malinaw. Kahit ang pinaka-advanced na fighters ng Amerika, ang F-15E, ang F-35, hindi sila immune sa tamang sistema ng air defense. Ang Majid ay nagpapatunay na ang passive, mobile at low-cost na sistema ay kayang tumapat sa multi-million dollar na fighter jets. At kung mayroon ng ganito ang Iran, tanong lang ng oras bago matuto ang ibang bansa, kasama na ang mga kaaway ng Pilipinas. Bakit mahalaga ito para sa atin? Ang Pilipinas ay kasalukuyang nag-negotiate para sa bagong fighter jets, kabilang ang F-16 at posibleng mas advanced pa. Pero ang leksyon ng Iran ngayon, ang fighter jet ay hindi sapat kung walang tamang electronic warfare suite. Kung kahit advanced fighters ay posibleng matarget ng ganitong sistema, ano ang posisyon ng ating mga pilot laban sa katulad na sistema sa West Philippine Sea? Yon ang tanong na kailangan nating sagutin. Ang sitwasyon sa Iran ay nagbibigay sa atin ng preview ng kung paano mababago ang aerial combat sa hinaharap. Hindi na sapat ang makapangyarihang fighter kung ang kaaway ay marunong gumamit ng silent passive systems para tamaan ka ng hindi mo alam.
At habang nagpapatuloy ang sitwasyon, isang bagay ang malinaw, ang F-15E ay bumagsak. Ngunit ang mas malaking tanong, ito ba ang simula ng bagong uri ng banta sa himpapawid? Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.